Sa mga nagdaang taon, unti-unti nang kinukuha ng mga sistemang hindi pinapatakbo ng tao ang mga tungkulin ng sundalo sa digmaan. Malawakan ang paggamit ng Ukraine ng mga robot sa lohistika at paglikas ng sugatang tropa sa frontline na nagliligtas sa tao mula sa delikadong gawain. Ang ilang ground robot ay inaangkop para sa autonomo o remote controlled na tungkulin sa labanan, tumutulong mabawasan ang kakulangan ng Ukraine sa tauhan sa frontline. Sa himpapawid, lubos na nagbago ang digmaan dahil sa mga drone. Ginagamit ang unmanned aerial vehicle sa reconnaissance, long-range strike sa likuran ng kalaban, at bilang mothership na nagdadala ng mas maliliit na attack drone. Gayunpaman, may isang kagamitan na hindi pa nila tuluyang napapalitan, ang totoong fighter aircraft. Pero malapit na itong magbao. Katatapos lang magsagawa ng isa pang matagumpay na firing test ang Turkey ng sinasabing kauna-unahang unmanned fighter plane sa mundo, ang Bayraktar Kızılelma. Ayon sa ulat, ang jet na ito ay may kakaibang kakayahan na nakikipagsabayan sa lahat ng bago at high-tech na sandatang lumalabas mula sa US. Dagdag pa, ang mga prototype ay pinapagana ng makinang gawa sa Ukraine. Ito ang buong kwento ng Kızılelma at ng Ukrainian nitong makina, at ang kahulugan nito para sa hinaharap ng digmaan. Ang Kızılelma ay mula sa Turkish na nangangahulugang pulang mansanas, isang makasaysayang simbolo sa mitolohiyang Turkish na sagisag ng malayo, ngunit tiyak na tagumpay. Ngunit, sa bawat sunod-sunod na matagumpay na pagsubok, ang pangitain ay lalong napapalapit. Ang mga kuha ng pinakabagong pagsubok ng Kızılelma ay inilabas noong Hulyo 2026. Ayon sa tagagawa, ang Baykar Technologies, isang Kızılelma na may tail number na S2, ay umalis mula sa Akinci Flight Training and Test Center sa Çorlu, Kirdag noong 8 ng Hulyo. Ang destinasyon nito, ang ikalimang Main Jet Base Command sa Mersin, ang lugar ng pagsubok sa pagpapaputok. Pagkatapos ng mga paghahanda at pagsubok sa base, lumipad ang walang pilotong fighter aircraft na may 2 supersonic na misail na Jet 230 sa ilalim ng pakpak at tumungo sa target sa dagat. Pagkatapos, pinaputok ng Kızılelma ang mga misail na Jet 230 na eksaktong tumama sa target sa mahigit 74 na milya. Isa itong mahalagang tagumpay at malaking hangganang nalampasan. Ipinapakita nito ang kakayahan ng unmanned fighter sa mahahalagang misyon gamit ang supersonic na air-to-ground na mga munisyon. Hindi pa masyadong kilala ang Jet 230 missile na ginamit, maliban sa sinasabing mayroon itong pinakamalaking abot na higit sa 200 kilometro o 124 na milya. Gayunpaman, malamang na ito ay isang adaptasyon ng Turkish UAV 230 na missile na inilarawan ng gumawa ng Rocket Sun bilang isang supersonic na ballistic missile. Ang UAV 230 ay sinasabing may mas maikling abot na humigit kumulang 73 milya. Kaya kung ang Jet 230 ay talagang isang pinalawig na bersyon ng UAV 230, ang mas mahabang abot ay isa sa mga upgrade nito. Pero ano man ang kaso, ang matagumpay na mga pagsubok gamit ang isang supersonic na missile ay nagpapatunay sa lumalaking kakayahan sa opensiba ng Kızılelma. Dati na rin itong matagumpay na nasubukan gamit ang Tulun, Teber, 82 KGK at LGK, 82 na mga bala. Lahat ay lokal na ginawa sa Turkey, tulad ng JEP 230. Pero may kapansin-pansing pagkakaiba sa pagitan ng mga iyon at ng JEP 230 na nagtatangi sa pinakabagong pagsubok na ito. Ang Tolun, Teber 82 KGK at LGK 82 na mga bala ay pawang mga guided glide bomb. Hindi talaga mga misail. Ang Tolun ay isang guided glide bomb na gawa ng Turkish developer na si Aselsan at kadalasang tinuturing na guided bomb o short-range missile. Ang standard na modelo ay may GPS INS guidance, perpekto para sa mga nakatigil na target tulad ng sa pinakabagong pagsubok. Pero mayroon ding imaging infrared o IIR na variant na available para sa pagtama sa mga gumagalaw na target. May two-way data link ang IIR na bersyon, kaya't may man-in-the-loop control para eksaktong pag-lock ng target hanggang sa pagtama. Ang Tolun ay may saklaw na 55 nautical miles, isang epektibong altitude na 40,000 talampakan at isang circular probable error o CEP na humigit kumulang 49 na talampakan. Dinisenyo ito para umatake ng matitibay na estruktura gamit ang bunker buster warhead na tumatagos ng 3 talampakan ng reinforced concrete. Ang bomba ay sertipikadong gamitin sa fleet ng Turkey ng FDC size block 40 fighter jets. Ngayon, magagamit na rin ito sa Kızılelma bilang isang napakatumpak at matipid na solusyon sa pag-atake ng matitibay na bunker o gumagalaw na sasakyan sa malapit na distansya gamit ang real-time na optical na kumpirmasyon. Ang matagumpay na pagsubok ng Javelin 230 supersonic missile ay nagbigay sa Kızılelma ng kakayahang umatake sa malalayong distansya at mataas na bilis kahit laban sa depensado o mas malalayong target.
pati sa mga gumagalaw sa dagat. Katulad nito, ang LGK-82 ay isang 500 libra na klase ng laser-guided bomb na gawa rin ng Aselsan. Pareho ito ng disenyo sa Pavery ng US pagdating sa ayos. Kaya nitong abutin ang 7 tuldok, 5 milya mula sa fighter jet. At ang laser guidance kit ay nailapat na sa mga general purpose bomb na NATO standard Mk-82 at Russian standard FAB series. Ang Teber-82 ay isang hybrid guidance kit na gumagamit ng parehong laser at GNSS guidance. May 3 variant ito: baseline, stubby wing kit para sa mababagal na plataforma at extended range wing kit. Ang baseline variant ay may saklaw na 7 tuldok 4 milya para sa mga fighter. Umaabot ng halos 50 milya gamit ang extended range wing kit. Ilang linggo bago ang pinakabagong pagsubok gamit ang Javelin 230 noong Hunyo 2026. Isa pang matakumpay na pagsubok gamit ang parehong LGK-82 at Teber-82 ang isinagawa gamit ang isa pang high-tech na kagamitang gawa ng Turkey, ang Toy Toy Gun Electrical Optical Targeting System o EOTS. Isa itong naka-embed na targeting sensor na ginawa ng Aselsan. Ginawa para sa mga low observable combat aircraft tulad ng Kisi-Kislelma at advanced Baykar UAVs gaya ng Kaan at Angka-3. Di tulad ng tradisyonal na targeting pad na nakakabit sa labas at nagpapalaki ng radar signature. Ang Toy Toy Gun ay naka-integrate sa katawan ng eroplano kaya nananatili ang stealth profile. Dahil dito, ang Kisi-Kislelma ang unang unmanned fighter sa mundo na may embedded na EOTS na dati, meron lang ang mga manned 5th generation fighters tulad ng F-35. Sa pagsubok, ang static na target na itinuro ng Toy Gun, 100 EOTS ay tinamaan ng parehong bomba. Patunay ng kaya nitong magsagawa ng stand-in strikes mag-isa, gamit ang pangunahing air-to-surface sensor na ito. Alam na natin na kayang mag-deploy ng Kisi-Kislelma ng high-precision glide bombs at matapos ang bagong pagsubok, kaya na rin itong maglunsad ng supersonic aeroballistic missiles laban sa gumagalaw na target, malaking dagdag sa arsenal nito. Kung sinusubaybayan mo ang pag-unlad ng Kisi-Kislelma, hindi na ito nakakagula. Mabilis ang naging pag-unlad na tila bawat ilang buwan ay may ipinapakitang bagong kakayahan at tampok. Nagsimula lang ang mga paunang pagsubok noong 2022. Dahil sa mabilis na pag-unlad, nasa maramihang produksyon na mula tag-init 2025 at inaasahan ang unang paghahatid para sa operasyon sa susunod na taon. Dahil sa mabilis na pagbabago, noong nagsimula ang maramihang produksyon nito, hindi pa tiyak ang mga sandatang kaya nitong dalhin. Ngunit habang tumatagal, nagiging malinaw at kahanga-hanga ito. Bukod sa mga ginagabayang munisyon at supersonic na mga misil, inaasahan ding magdadala ang Kizil-Elman ng Sirit missile ng Roketsan na Turkish na katapat ng American APKWS. Magdadagdag ito ng kakayahang pabagsakin ang mga UAV na tipong Shahid sa lumalawak na hanay ng target. Magandang balita para sa isa sa pinaka-interesadong partido sa Kizil-Elma, Ukraine. Parang naging pambansang libangan na sa Ukraine ang pagpabagsak ng mga geran ng Russia na tulad ng Shahid, at mas maganda kung mas maraming paraan para gawin ito. Di tulad ng ibang NATO members na natiling neutral ang gobyerno ng Turkey sa labanan ng Russia at Ukraine. At maganda ang relasyon sa parehong panig. Gayunpaman, ang ilan sa mga kontratista sa depensa ng bansa ay malinaw na pumapanig sa panig ng Ukraine. Partikular, pinalalalim ng Ukraine ang ugnayan nito sa Baykar mula nang magsimula ang pananakop. Noong 2022, ang kumpanya ay kilalang nag-donate ng maraming unit ng TB-2 attack drones bilang tugon sa mga crowdfunding campaign sa Ukraine, Lithuania at Poland. Tumanggi sa bayad at itinuro ang mga pondo na nakalaan sana sa pagbili ng drones para sa makataong tulong sa halip. Mga 50 TB-2 ang naipadala sa Ukraine sa kalagitnaan ng 2022 at may dagdag na donasyon na kinumpirma noong unang bahagi ng 2023. Sa huli, humina ang paggamit nito sa unang yugto ng digmaan. Habil limitado ang bisa laban sa depensang panghimpapawid at electronic warfare ng Rusya. Ngunit kamakailan, ang mga Bayraktar TB-2 drone ay muling nagkaroon ng malaking tactical na pagbabalik sa Ukraine. Mula Hunyo 2025, matagumpay na ginamit ng mga Ukrainian ang TB-2 sa pagsira ng high-speed attack boat at landing craft ng Russia sa Black Sea ng ilang beses. Halimbawa, noong Setyembre 3, 2025, isang TB-2 ang sumira sa Russian high-speed attack boat na may airborne troops malapit sa Tendriska Spit, isang makitid na bahagi ng lupain sa sinakop na bahagi ng Kherson Oblast. Ayon sa opisyal na pahayag ng hukbong dagat ng Ukraine sa Telegram, 7 mananakop ang napatay at 4 ang nasugatan. Kamakailan, ginamit ng fleet ng Ukraine ang TB-2 para sa reconnaissance at precision strikes laban sa barkong pandagat at kampo sa baybayin.
gamit ang mga puwang sa depensang panghimpapawid ng Russia at mukhang epektibo nilang nagagawa ang trabaho. Halimbawa, pinaniniwala ang dalawang Russian naval drone ang nawasak ng mga Ukrainian TB-2 sa Black Sea noong Hunyo 2026. Pero hindi natatapos ang partisipasyon ng Baykar sa Ukraine sa pagbibigay lang ng mga TB-2. Ang kumpanya ay kasalukuyang gumagawa ng isang malaking planta ng paggawa ng drone sa reyon ng Kyiv. Sa madaling salita, mula supplier, nagiging lokal na producer na sila. Noong Setyembre 2023, iniulat na mag-i-invest ang Baykar ng $100 milyong sa 3 proyekto sa Ukraine. Noong Pebrero ng sumunod na taon, ibinahagi ng CEO na si Haluk Bayraktar sa World Defense Show sa Riyadh, Saudi Arabia, na sinimulan na ang konstruksyon ng una rito. Isang malaking pasilidad ng paggawa ng drone ng Baykar sa Kiev. Asahang makakagawa ang planta ng 120 malalaking drone kada taon at magbibigay ng trabaho sa 500 katao kapag fully operational. Layunin ang pag-assemble ng TB-2, posibleng TB-3, career-based drones, at planong isama ang Akinci at Kisi-Kisilelma. Inaasahan sa ng operasyonal ang pasilidad sa 12 buwan, ngunit hindi natupad dahil sa lumalalang pag-atake sa infrastruktura sa pagitan ng Russia at Ukraine nitong nakaraang taon. Maiintindihan ang pagkaantala ng pagtatapos nito. Pagsapit ng Oktubre 2025, naiulat na 4 na beses nang tinamaan ng mga misail ng Russia ang lugar, na nagdulot ng ilang pinsala sa istruktura at pagkawala ng mga materyales. Ayon sa CEO, tuloy pa rin ang konstruksyon at may dahilan ng Baykar na gawin ang Kisi-Kisilelma sa Ukraine dahil, gaya ng nabanggit, makina nito ay gawa sa Ukraine. Gayunpaman, hindi patiyak kung anong makinang Ukrainian ang gagamitin sa serial na produksyon. Kung gusto mo ng malalalim na talakayan tungkol sa mga bagong lumalabas na sistema ng armas at teknolohiya, pati na rin ng makabuluhang pagsusuri sa pinakabagong balita sa militar, nasa tamang lugar ka. Iyan mismo ang inihahatid namin sa Military Show araw-araw. Mag-subscribe ka sa channel at i-enable ang notifications para palagi kang una sa balita. Ang konsepto ng Kisi-Kisilelma ay unang ipinakilala noong 2013 at inilabas ang detalyadong espesipikasyon noong 2021. Noong taglagas ng taong yon, nilagdaan sa Saha Defense Expo ang kasunduan sa integrasyon ng Baykar at Ukrainian na tagagawa ng makina na Yevchenko Progress. Kaya mula't mula pa, ang plano ay gumamit ang Kisi-Kisilelma at posibleng ang iba pang advanced na Turkish drone ng mga makinang Ukrainian. Habang ang Turkey A ay umano'y naghahanap ng alternatibo, yun pa rin ang sitwasyon hanggang ngayon. Ginamit ng unang 3 Kisilelma prototype ang AI-25TLT na makina mula Yevchenko Progress para sa subsonic flight test, pangpapatunay sa aerodynamics at paunang integrasyon ng mga sandata. Ngunit simula nung inilunsad ang ika-4 na prototype na tinawag na PT-4 noong Mayo 2025, mukhang lumipat na ang programa sa mas makapangyarihang AI-322F na may afterburning engine. Gawa rin ito ng Yevchenko Progress. Malinaw ang dahilan nito dahil sa ilang magagandang rason, lalo na sa edad ng 2 disenyo ng makina. Ang orihinal na Yevchenko AI-25 ay dinevelop ng Soviet na kumpanyang Yevchenko OKB sa Ukraine. Ito ay dinisenyo para sa Yakovlev Yak-43 jet na eroplano na madalas ituring na unang regional jet transport aircraft. Nagsimula ang pagdevelop ng makina noong 1965 unang test flight noong 1966 at inaprubahan para sa mass production sa sumunod na taon. Ang tagagawa ng makina ng eroplano ay ang Motor Sich mula Ukraine, malapit sa Yevchenko Progress sa industrial at nasa frontline ng lungsod ng Zaporizhia. Patuloy pa rin gumagawa ng mga makinang ito. Gayunpaman, gaya ng inaasahan mo, ang mga variant na ginagawa ngayon ay dumaan sa malalaking pagbabago sa paglipas ng mga dekada. Ang pinakakilalang variant na ginagamit ngayon ay ang AI-25TL. Orihinal itong dinevelop at dinisenyo para gamitin ng Aero L-39 Albatros na military trainer na unang lumipad noong 1968. Higit sa 3,000 Aero L-39 Albatros ang nagawa sa kabuuan at 2,900 sa mga ito ay aktibo pa rin ginagamit hanggang ngayon. Pero karamihan sa mga makina ng mga yon ay na-upgrade na. Ang Yevchenko Progress ay nag-aalok ng upgrade ng orihinal na makina, ang AI-25 LSH, simula pa noong dekada 90. Isa pang variant ng AI-25TL, ang AI-25TLK ay din-develop din para magbigay ng lakas sa Chinese Hongdu JL-8K8 Karakorum jet trainer. At ngayon, may bagong dagdag sa pamilya, ang AI-25TLT. Ito ay ginawa particular para matugunan ang pangangailangan ng mas makapangyarihang turbofan engine para paandarin ang Kisi-Kisilelma. Ngayon, ang AI-25TLT isa itong medium bypass turbofan engine na may dry weight na humigit kumulang 770 pounds na kayang maglabas ng 3,000
770 pounds ng thrust. Higit pa itong sapat para sa mga training aircraft at pagsubok ng mga prototype. Pero hindi ito sapat na malakas para paandarin ang supersonic flight na kailangan ng Kisi-Kisilelma. Kaya lang itong magbigay ng bilis na nasa paligid ng Mach 0.8 hanggang Mach 0.9 sa karaniwang cruising altitude na 35,000 talampakan o humigit kumulang 528 hanggang 500 at siyam na 4 milya bawat oras. Dahil dito, ang bagong prototypes ng Kisi-Kisilelma ay gumamit ng mas malakas na AI-322 na posibleng gamitin din sa production version. Ang AI-322F ay isang advanced na afterburning turbofan engine na base sa AI. 222-25F, isa pang matibay na Ukrainian engine na gawa ng Ivchenko Progress. Kung ikukumpara sa AI-25TLT, mas malakas ito. Nagbibigay ito ng 5,510 pounds ng puwersa sa dry thrust at umaabot hanggang 9,900 pounds ng puwersa kapag naka-engage ang afterburner. Halos 3 beses na mas malakas. Ang dagdag na lakas na ito ang nagbibigay daan sa Kisi-Kisilelma na maabot ang supersonic na bilis na target ang Mach 1.4 hanggang 1.6 o 924 hanggang 1,056 na milya bawat oras sa taas na 35,000 talampakan. Nagpapahintulot ito sa drone na gawin ng high-G combat maneuvers gaya ng modernong fighter jet na may piloto. Gaya ng nabanggit, hindi pa tiyak kung anong makina ang gagamitin sa mass production ng Kisi-Kisilelma para sa Turkish Air Force at Navy ang mga unang customer nito. Gayunpaman, dahil sa lahat ng matagumpay na pagsubok gamit ang AI, 322F, malawakang pinaniniwalaan na ito ang magiging makina na gagamitin sa mga delivery na yon, pati na rin sa mga paghahatid para sa unang kumpirmadong export customer ng drone, ang Indonesia. Noong Mayo 2026, isang kasunduan para sa paghahatid ng 12 Kislelma ang nilagdaan sa pagitan ng Baykar at ng Indonesian concern na PT Republic Aero Dirgantara sa 2026 na edisyon ng Saha Expo sa Istanbul. Nakapaloob sa kasunduan ang paghahatid mula 2028 at pagtatayo ng lokal na produksyon at mga pasilidad sa maintenance at repair sa Indonesia. Para sa Indonesia, malamang ng mga drone ay gagamitin ng Navy at isasama sa air wing ng aircraft carrier na Giuseppe Garibaldi na inaasahang ililipat sa Jakarta sa lalong madaling panahon. Ang barko na inalis na sa serbisyo ng Italian Navy noong 2024 dati nang gumagamit ng AV-Wallaby Harrier II jets. Ngunit kilala na ang modernisasyon ay may kasamang malawakang paggamit ng unmanned system gaya ng Kisi-Kisilelma. Ang paglipat sa mas makapangyarihang AI, 322F engine ay nagdala sa Kisi-Kisilelma mula sa pagiging prototype tungo sa isang maaring gamitin na asset na malinaw na nakatawag ng pansin ng mga Indones. Pinapayagan nitong makamit ang supersonic na bilis kahit sa pinakamataas na take-off weight nito na mahigit 18,700 pounds, a payload na hanggang 3,300 pounds. Pero ang mas bagong makina ay may isa o dalawang kapalit na dapat isaalang-alang. Mas malaki at mas mabigat ito kumpara sa AI-25TLT na may dry weight na humigit kumulang 1,234.5 pounds. Ang dagdag na laki at bigat ay nagdulot ng mga pagbabago sa disenyo ng airframe ng Kisi-Kisilelma upang matumbasan ito tulad ng mas malalaking air intakes at pinalakas na landing gear na makikita sa ikatlong prototype. Ang AI-322F ay higit doble rin ang konsumo ng gasolina kumpara sa AI-25TLT, lalo na kapag naka-afterburner mode. 1.9 pounds ng gasolina kada pound ng thrust bawat oras, kumpara sa 0.8 lang sa AI, 25 TLT kapag cruise. Ibig sabihin, mas maikli ang range ng mga variant na may bagong makina. Maliban na lang kung mababawi ang dagdag na konsumo gamit ang mas malalaking internal fuel tanks na isa pang kahangahangang tampok ng makinang talagang kainggit-inggit at stealthy. Ang airframe ay dinisenyo para sa stealth. Gamit ang low radar cross-section, canard delta configuration, 2 vertical stabilizers, at internal weapon compartments para lumiit ang signature. Practical din ito. Ayon sa planong paggamit ng Indonesia, ang Kisi-Kisilelma ay idinisenyo para sa carrier operations gaya rin sa Turkiya. Inoptimize ito para magamit sa punong barko ng Turkiya na TCG Anadolu, isang amphibious assault ship nang di kailangan ng catapult system. Advanced din ito. AI-based ang mission computer ng eroplano para sa autonomous na taxiing, take-off, landing at paglipad. Makabago ang mga sensor nito tulad ng Aselsan Murad ESA radar, Karat infrared search and track system at Toygon EOTS. Dumarami rin ang armas nito sa bawat matagumpay na pagsubok. Pinatitibay nito ang pahayag ng Baykar na ang Kisi-Kisilelma ang unang autonomous fighter jet sa mundo. Siyempre, wala itong lahat ng tampok o kapangyarihan ng mga pinakaabanting jet ng kanluran tulad ng F-35 Lightning II ng US. Ngunit ang kasalukuyang tampok ng Kisi-Kisilelma ay inilalagay ito sa antas ng unmanned fighter na halos ika-4.5 henerasyon tulad ng pinakabagong FDC size o Chinese J-10. Pero may dalawang malaking bentaha ito. Una,
Kahit hindi ito mura, malamang na mas mura ito ng malaki kaysa sa katumbas ng mga eroplanong pandigmang may piloto. Ang presyo ng bawat Kizil-Elma ay nasa 30 hanggang 40 milyong dolyar. Depende sa espesipikasyon. Iyon ay ibig sabihin, napaka-kompetitibo ng presyo nito kumpara sa humigit kumulang 85 hanggang 100 at 15 milyong dolyar para sa isang bagong F-35 at 80 milyong dolyar para sa isang bagong Dassault Rafale. Kahit ang pinakabagong Block 70, 72 baryante ng FDC-6 ay may presyo na nasa pagitan ng 60 at 100 milyong dolyar. Depende sa pakete ng suporta. Pangalawa at pinakamahalaga, walang piloto. Ibig sabihin, ang Kisi-Kisileelma ay maaring ilipad sa mas mapanganib na mga sitwasyon kumpara sa isang katumbas na F-16. Oo, kung tamaan ito ay isang magastos at nakakapinsalang pagkawala. Pero hindi kasing mahal o kasing pinsala ng search and rescue para sa pilotong nag-eject mula sa tinamaan na manned fighter jet o pagkawala ng isang piloto. Dahil sa mga benepisyong ito, maiisip mong sinusundan ng ibang bansa ang mga Turko at sinusubukang gumawa rin ng unmanned fighter jets. Sa totoo lang, may potensyal ang teknolohiyang ito na palitan ang mga human pilot. Pero hindi ito ang nangyayari. May unmanned fighter jets ang US, Australia, China, Russia at India na kahalintulad ng Kisi-Kisileelma na kasalukuyang dinedevelop o sinusubukan. Ang Kisi-Kisileelma ay standalone na fighter. Ang lahat ng iba pa ay may ibang pangunahing layunin, maging isang loyal wingman sa mga manned fighter jets. Ang Kratos XQ-58 Valkyrie ng US, halimbawa, ay dinisenyo para samahan ang mga manned fighter tulad ng F-22 at F-35. Subsonic din ito, Mach 0.85 o humigit kumulang 650 milya bawat oras at mas mura ng malaki sa 3 hanggang 4 na milyong dolyar bawat unit. Sinusubukan din ng Australia ang isang loyal wingman na dinevelop kasama ang US, ang Boeing MQ-28 Ghostbat. Dinisenyo para sa sensor fusion at pagdadala ng armas kasama ng mga jet na may piloto. Tampok nito ang advanced AI at stealth tulad ng Kisi-Kisileelma. Subsonic din ito at mas para sa pakikipagtulungan kaysa mga nagsasariling supersonic na misyong pangatake. Sinusubukan ng Russia ang sarili nitong loyal wingman, ang Sukhoi S-70 o Khotnik B, na dinisenyo upang samahan ang Su-57 fighter nito. Malaking flying wing drone nito sa 20 toneladang class na may payload na 28 tonelada. Mas mataas kaysa Kisi-Kisileelma. Gayunpaman, subsonic din ito at dumaan sa landas ng pag-unlad na kabaligtaran ng Turkish plane. Nakaranas ito ng maraming problema, kabilang na ang pagkawala ng isang prototype noong 2024. Mayroon ding programa ang mga Chino para sa loyal wingman na maihahambing sa Kisi-Kisileelma. At operational na ito na ipadala na sa mga high-altitude base sa Tibet noong 2025 ang Hongdu GJ-11. Ang Sharp Sword ay isang flying wing na mas nakatuon sa stealth kaysa fighter aerodynamics tulad ng Kisi-Kisileelma. Tulad ng ibang loyal wingmen, ito ay subsonic at may mabigat na internal payload gaya ng S-70. Kahit kaya nitong magsagawa ng penetration strikes mag-isa, pangunahing tungkulin nito ang maging wingman ng Chinese fighter jets. May direktang kakumpetensya ang Kisi-Kisileelma na kasalukuyang dinedevelop. Ito ay isang unmanned aircraft na layong maging fighter jet sa halip na wingman. Ito ang FUFA, ang Future Unmanned Fighter ng India. Bilang supersonic air dominance drone, target nito ang bilis na higit Mach 1.5 at air-to-air combat tulad ng Kisi-Kisileelma. Pero malayong nahuhuli ito sa pag-unlad kumpara sa Turkish na karibal nito. Nasa design phase pa lang ito, kaya ang Kisi-Kisileelma ang una at tanging unmanned fighter jet sa mundo. Makakahinga ang mga piloto dahil hindi ito tulad ng ibang propesyon. Hindi pa mawawala ang kanilang trabaho dahil sa AI. Hindi pa sa ngayon. Dahil sa patuloy na pag-unlad ng Kisi-Kisileelma, siguradong may mga bagong pagsubok at kakayahan na lalabas sa hinaharap. Patuloy naming ibabalita ang mga bagong kaganapan, kaya mag-subscribe para unang makaalam. Panuorin din ang video tungkol sa paggawa ng robot na hukbo ng Ukraine.